Nako, buti na lang tumila na yung ulan. But yeah, good morning mga paps. Good morning mga sirs. Uh, I don't know what to say. Marami nagdi-DM sa akin nagtatanong about sa XR, about sa motor. Just a disclaimer ha, hindi po talaga ako mekaniko ha. Baka maano tayo niyan sa mga ginagawa ko sa motor ko. But yeah, the reason why I'm sharing sa community just to share what I know and yung mga things na nalalaman ko rin sa mga mekaniko, sa mga taong kinukulit ko. Makulit lang talaga ako, hindi ako eksperto, okay? So, may nag-DM sa akin isa. Sir, bago lang po ako naka-XR. Paano po ba yung tawang hard start or tamang cold start? Ano ba yun? Tamang pag-start ng motor kasi mahirap daw mag-cold start. Okay. So, ganito yan. Yung XR, lalo na pa yung stock, um, isa sa mga pinaka matagal mag-warm up, pinaka matagal mag-start na carbureted engine na experience ko. Yung DT 125 dati, walang problema. Yung Raider, walang problema. Iba-iba kasi motor eh. So, yun. Mag-adjust tayo sa motor. So, ano bang tama mag-start? Basically, una is puntang ligo ito. Umuulan, walang ligo. So, una talaga is first, turn naman neutral. Tapos, 3 seconds to 1, 2, 3. Yan. Now, yun yung basic na magsimula kung push start ka. Second way is pag depende kasi sa temperature, sa altitude. Okay. Simplihan ko na lang siguro kasi ang dami, malayo mararating natin sa topic eh. Second is kickstart of course. So, yan, yung kickstart natin. So, hindi siya yung kick talaga. So, hanapin mo yung parang may ang tawag niya, may nagpo-push, may resistance, yun. Tapos, i-push mo. Yan. Hindi siya kick to kickstart. Although tawag niya is kickstart, pero push lang talaga siya. Yun. Some bikes have this kind of thing, pero sa XR specific to, ganyan. Tapos, yung iba, mahirap talaga kasi ayaw pa rin mag-kickstart, sir. Tapos, yung ginagawa nila is choke sila. Yun pala, choke. Yung pangatlo. Choke. So, saan ba yung choke? Yan. Yung choke natin. Ito. Yan. Yung choke natin. Choke, walang choke, half choke, full choke. Yan. So, ginagawa nila is, first, naka-neutral ka, make sure neutral yung light mo. Tapos, 1, 2, 3, 1, 2, 3 na push na. 1, 2, 3, tapos bigyan konti. Hanggang sa mag-stable yung yung andar, balik mo sa half choke. Tapos, pag goods na talaga, yun na. Diba? Andar na. Yung iba rin, ginagawa is nagka-clutch, which I am doing. Kasi nangyayari, pag dinidepress mo yung clutch kasi, naglulusen yung gears niya, di ba? So, sa cranking niya, definitely is mas magaan, di ba? So, ginagawa ko is start, 1, 2, 3, tapos simultaneous clutch. Yan. Hindi na pwedeng bigyan. Diba? Basta naka-neutral, of course. Definitely. Pinaka-last na resort, which is, for me, hindi naman mahirap, but mahirap in a way pag nasa patag ka. So, yun. Ginagawa is, naka-neutral position ka pa rin. Tapos, pag may incline ka, normal speed, mga 10 kilometers per hour, patakbuhin mo. Tapos, i-in gear mo. Tapos, pag
Pag umandar na, clutch ka, tapos balik ka neutral, rev. Yun yung trick doon. Kumbaga, eto sa akin, medyo matagal na to sa akin. 2015 model pa to. So, may mga ginagawang rejetting na. Tapos, yung, ano pa tawag nito? Yun, ignition coil and all. Although it has nothing to do with, ano talaga cold start. But, you know, may nabago na sa motor ko, basically. Yun yung sinasabi ko. But for the stock talaga na start talaga is yun. Ano talaga? Yung tatlo. So, push start, 1, 2, 3. Kumbaga under. Kung hindi under, bigyan konti. Okay? Wag lang masyadong i-rev masyado kasi delikado din yun. Yung konti lang, tapos makikita mo umandar. Now, if that would not work, then you go with the choke option then. Diba? So, neutral pa rin. 1, 2, 3. Choke, tapos bigyan konti. Rum. Tapos, half choke. Mararamdaman mo naman yan eh. Diba? Tapos, bayaan mo while susot ka ng gloves or helmets. But the ideal warm-up time talaga nito is, for me, ginagawa ko 15 minutes. But sabi ng Honda is about 10 minutes. Kasi nga, ito yung pinaka mahirap i-start na yung talagang normal or optimal na temperature and yun, circulation level niya. Optimal temperature settings. Now, ano pa? The third one is of course yung parang in-gear mo. Parang sa kotse din. Parang, ano tawag ito? Pakati ba yan? But, yun. May tanong naman, di ba delikado yun pag dire-rev mo? Well, as long as di masyadong high RPM, talaga grabing piga mo talaga, okay lang yun. Kasi may, ano naman may thin film naman na iwan dyan sa oil mo. Kahit yung rest of your oil is nasa oil pan sa baba. Pero pag kakaandar mo lang tapos rekta ka, rev, ayun. Gas yung cylinder wall mo, di ba? Tapos in the long run, blow by is basically tumatagos na sa cylinder rings mo or sa piston rings mo, basically yung yung mga unburned gases, yun na. Kasi nagsisingaw na eh. Kasi yung, as you can see, your metal basically expands during heat, di ba? Pag kulang sa oil, sapat lang yung oil kasi na may natira, di ba? May thin lining yan. Pag sinobraan mo, syempre di sapat yun. So, anong mangyayari? Di ba? Pag expand niya, so may friction. So, doon gasgasan. Yun. Ano pa ba? May narinig din ako, pag FI na, hindi na, pwede na, walang warm up. Nasa sa inyo yun, pag gusto nyong tumagal yung makina nyo. Kasi for me, ganito lang. Imagine, kakagising mo lang. Tapos takbo ka agad, karera agad. Anong mangyayari sa'yo? Diba? Tumba ka kasi wala pang circulation eh. Tama. Aabot din naman yung dugo mo sa paa, sa, normal blood circulation. Meron dugo, but hindi pa fully circulated. Diba? Hindi pa nag-send ng oxygenated blood yung, brain mo sa mga parts na kailangan mo for action. Same din yung motor. Yung motor, mechanical to lahat. So, yun talaga. Kailangan talagang i-warm up. For me, Kasi nga, paano pag-expand ng piston rings mo tapos di sapat yung oil? Delix yun. So, ending blow-by, maagang overhauling, di ba? So, nakukos ng leaks, nakukos ng blow-by. So, yun. Kahit FI or carbureted. Now, kanina pinakita ko, this is also what I do pre-cold start, warm up. So, ginagawa ko ganun. Yung ano tawag na? How do I call this?
I'm I'm sending oil muna. Kumbaga, parang pre-lubrication ginagawa ko. At least mabasa, 'di ba? Pag nakaikot yung gears mo, 'di ba? So, ito yung ginagawa ko sa motor ko. Nalaman ko rin yan sa mekaniko ko. Sabi niya, ganyan mo, gawin mo ganyan. Although, hindi ginagawa yan sa mga YouTube sa manual, but yun yung gawin mo sa'yo. So, ito, FI. So, ganun pa rin. Offline yung engine. Yan. Yan. Although, yung makina ito nakahiga. So, mas madali yung circulation, kumbaga. As opposed nitong motor na to, XR natin, nakatayo. So, we are fighting against gravity. Saan ba yung oil? Dito yung oil Dito, sa crankcase, sa baba. Tapos imagine, aakyat pa yan. Papunta rito. Diyan. Oh. Tapos i-rev mo bigla. So, yun. Delikado yun. Diba? So, warm up tayo. So, if you can see, pag on ko, tutunog yung fuel pump. Yan. Kasi, yun nga, it's basically being controlled by the ECU, the electronic control unit. So, starting nito, yung buga sa injectors nito, controlled by the ECU na, pati yung air fuel ratio, AFR sinasabi nila. So, as you can see, press ako sa brake. Yan. Tapos check din natin yung battery. So 12.5 is good. Ngayon umakyat bigla 13.0, diba? So 15 or 10 minutes sa case maybe, well circulated na yan. Ito naman si Manong XR, last na paandar to is kahapon, so it's more than the overnight procedure. So tumunog. Ito lang. Okay. Tapos neutral tayo, make sure. Tapos tagilid natin para hindi tumumba. Tapos 1, 2, 3. Sobra 3 less than 3 seconds, diba? Yan. So again, ginagawa ko it's 10 to 15 minutes talaga na warm up, lalo pag gold start, para maakyat yung oil. Dito akyat to, from here, tapos akyat yan, tapos full circulation. Yan. Para sa akin, kahit FI pa yan or big bike pa yan. Speaking of big bikes, may naalala ko kasi ako na yun, kaibigan ng pinsan ko, sabi na okay lang yan, walang warm up, tapos sobrang rev. Ayun. Umusok. Diba? So, instead na mag-fly-by, nagiging blow-by. Yan. So, yung sir, yung nag-PM sa akin na bagong owner ng XR, congratulations. XR ka, welcome to the XR community. Sa hindi po ako mekaniko ha. Ito lang mga natutunan ko rin sa mga mekanikong nakasalamuha ko, nakausap ko habang kinukulit ko sila. So yan. Check natin yung kuryente. 4.9 amperes, 14.4, not bad. 4, diba? So naglalaro yung diba, kuryente. So as you can see, the more it's spending time to warm up and circulate, babalik yan to 14.7, 14.8, which is not bad. Okay, of course naka advanced full wave na po tayo, power up line, naka-relay na po lahat ng mga accessories niyan, tapos racing CDI, ignition coil natin Spito 7400 pang carb. Tapos NGK Iridium spark plugs yan. So yeah, daming satsat. At yan po yung natin, XR natin.
DM lang po kayo kung feeling nyo na may tutulong ako. Basta sa akin is ano lang, sharing lang talaga. Open source tayo. Wala akong ego dyan na eto mas maganda yung motor ko sa inyo. Pareho lang tayo XR eh. Mas luma pa nga sa akin, 2015 pa. So there's no point. Wala. Pareho tayo. Pagdating natin sa daan, mapa-abogado ka, mapa-sundalo ka, mapa-judge ka, mapa-doktor ka, lahat tayo. Puro tayo naka-drive. Puro tayo driver sa daan. Diba? And we put civilian or yun, yung mga commuters talaga ahead of us. Hindi natin papadaanin o pa-crossing. Yun, nainis talaga ako noon eh. Lalo pag mga Sunday rides, makikita ko yung iba hindi lahat tayo naka big bike. Grabe, harot-harot. Tapos may mga matatandang nagro-cross papuntang simbahan. Nababadlip ako nun. Anyways, sige, maraming salamat po and God bless you po. Thank you.